sa bawat isa. Happy Mother's Day po sa mga nanay. At happy birthday kay Pastor Axel. At salamat po at kami po ay naimbitahan para makasali po dito sa mumunting pagdiriwang na ito. Mabilis lang po ito. Nais lang pong ni Pastor Axel na ma-share yung gospel sa bawat isa. At I believe yung iba po na nandirito, I believe familiar po kayo dito po sa ibabahagi po namin sa inyo. So, salamat po sa mga mapagmahal nating nanay. Ano po? Kaya mayroong mga mababait na anak kasi may mga mapagmahal na nanay. Ayan. Sabi nga nila, ang pinakamatandang trabaho dito sa mundo ay ang pagiging nanay. Bagamat sinasabi ng iba na yung mga nanay, karamihan housewife, walang work, pero ang trabaho ng nanay ang pinakamahirap sa lahat. Kaya yung mga bata ay nasa mabuting kalagayan ay dahil sa pagmamahal at pag-aaruga ng mga mapagmahal na nanay sa kanilang mga pamilya at tahanan. Pero higit po sa lahat, meron pong mas hihigit pa sa pagmamahal ng isang nanay. May mas hihigit pa sa pag-aaruga ng isang nanay. At walang iba kundi ang pagmamahal ng Diyos sa makasalanan. At yan po ang aming ibabahagi sa inyo. Mabilis lang po ito. Alam ko, gutom na yung iba. Lalo na yung mga bata nag-swimming na. So medyo naduduling-duling na sa gutom yan. Baka nga tingin nyo sa akin ngayon, fried chicken na, no? So bibilisan lang natin ito. So dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang sabi po ng Bible, sa Genesis chapter 1, tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. So, ang tao, kakaiba siya sa lahat ng nilalang ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mga hayop sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganon. At dahil sa kanyang makapangyarihang salita, lumitaw ang mga hayop, ang mga punong kahoy, ang mga isda. Subalit nung likhain ng Diyos ang tao, hindi lang niya sinabi na magkaroon ng tao. Kundi ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay nagwika, ang sabi nila, tayo ay lumikha ng tao ayon sa ating wangis. At pagkatapos ang Diyos ay humulma ng alabok, inanyuan niya itong tao, at pagkatapos hinipan niya ng hangin ng buhay, yung kanyang inanyuan, at ito ay naging, ang sabi ng Biblia, buhay na kaluluwa. So, ganun po kay-espesyal ang tao. Ano po, nung nilikha ito ng Diyos. At pagkatapos, nilagay niya doon sa Garden of Eden at binigyan niya ng kapamahalaan sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ang mamahala sa lahat ng mga hayop, sa lahat ng mga punong kahoy, alagaan mo, ang lahat ng yan ay para sa iyo. Subalit, alam po natin na doon sa Garden of Eden, merong nilagay ang Diyos doon na isang punong kahoy na nakakaalam ng masama at mabuti. At ang sabi ng Diyos sa tao na kanyang nilikha, sa lahat ng punong kahoy na narito, maaari kang kumain. Subalit dito sa punong kahoy na nakakaalam ng masama at mabuti, ay hindi ka maaring kumain. Alam po ninyo, yung mga medyo makitid ang pangunawa, ang sasabihin nila, bakit pa kasi naglagay ang Diyos ng puno doon sa garden na kanyang ipagbabawal? Pero kung malawak ang pag-iisip mo, ang sasabihin mo, wow! Sa dami ng mga punong kahoy dito, isa lang ang pinagbawal ng Diyos. Tama? Kung malawak ang pangunawa mo, isipin mo ilang libong punong kahoy meron sa mundo na pwedeng kainin yung bunga. Diba? So kung malawak yung pangunawa mo, ang sasabihin mo, salamat po Panginoon, napakarami pong punong kahoy na yan. Yung pong pinagbabawal nyo, hindi ko nagagalawin yan. Diba? Pero kung medyo makitid yung pangunawa, ang sasabihin, bakit pa naglagay ang Diyos doon ng pinagbabawal? Pero alam po ninyo kung ano man ang ginawa ng Diyos at ginagawa niya, Diyos niya. Tama po?
Nilikha niya ang lahat ng bagay, so may karapatan siya sa lahat ng bagay at may karapatan siyang ilagay ang gusto niyang ilagay at hindi nilagay ang ayaw niyang ilagay. So ang sabi niya, sa oras na kumain ka dito sa punong kahoy na ito, sabi niya, siguradong mamamatay ka. At alam naman natin, kumain si Adan, tama po? Nung kumain si Adan, nakita nila sila'y ubutubad, nagtago sila, nakahubad, at pagkatapos nung muling bumaba ang Diyos sa hardin, usually si Adan sumasalubong sa kanya tuwing bumabalik ang Diyos doon sa garden. Kasi alam po ninyo, kahit gaano kaganda ang nilikha ng Diyos nung pinakaunang panahon, mas inaasar pa rin ni Adan ang lumikha kaysa dun sa nilikha. Naunawaan po ninyo? Kaya tuwing bumababa po ang Diyos doon sa garden, nandun po si Adan, inaasam-asam niya ang pagbabalik ng lumikha sa kanya para makipag-ugnayan siya sa kanya, para makipag-fellowship. Subalit nung kinain niya ni Adan, nagkasala siya, nakita niya hubutubad siya, nagtago siya sa mga puno, pumitas ng mga dahon, tinakpan yung kanyang sarili, at nung bumaba ang Diyos, ang sabi niya, Adan, nasaan ka? Ang sabi ni Adan, ako po'y nagtatago. Sabi niya, ba't nagtatago ka? Kasi po ako'y nakahubad. Ang sabi ng Diyos, sinong nagsabing nakahubad ka? Mula't mula pa naman nung nilikha po si Adan, nakahubad naman talaga. Pero sabi niya, ba't alam mong nakahubad ka ngayon? So binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Adan na umamin doon sa kanyang pagkakasala. Ang sabi ng Diyos sa kanya, kumain ka ba doon sa pinagbabawal ko? So napakaganda po yung pagkakataon na binigay ng Diyos kay Adan, di ba? Na nung tinanong ng Diyos, kumain ka ba doon sa pinagbabawal ko? Anong dapat isagot ni Adan? Kumain po ako. Patawarin po ninyo ako. Ako po'y nagsisisi, sumuway ako sa inyo. Sana po mapatawad niyo po ako. Ganun sana yung pagtugon, tama? Kasi binigyan siya ng pagkakataon para tumugon. Kaya lang anong sabi ni Adan? Ang sabi niya, ito kasing babae na binigay mo sa akin, pinakain ako. So imbis na sabihin niya sa Panginoon, magpakumbaba siya, aminin niya yung pagkakamali niya, naghanap siya ng mapagbibintangan. No wonder, tayo, tuwing nagkakamali tayo, may mga pagkakataon, naghahanap din tayo ng mapagbibintangan. Simpleng utot nga lang, di natin maamin di ba? Tama? Umutot ka, no? Hindi, dalawa lang kayo, di ba? Hindi mo maaminin. So, ganyan na po ang naging kwento ng tao mula noon. Nung sinabi ng Diyos kay Eva, Eva, anong ginawa mo? Ang sabi ni Eva, ito po kasing ahas. Nung hinarap yung ahas, pinarusahan siya. Pero mga kapatid, anong ginawa ni Adan, anong ginawa ni Eva? Nandun na ang Diyos kaharap nila. Imbis na sila ay magsisi, sila'y tumakbo palayo. At yan na po ang naging kwento ng tao. Tumatakbo na palayo sa Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan na nagawa ng tao, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Diyos kay Adan, na sa oras na kainin mo yan, siguradong mamamatay ka. Yun po yung kamatayan, yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng kamatayan, paghihiwalay. Kaya pag namamatayan tayo, malungkot tayo, lalo na dun sa pinakahuling araw, na ihahatid natin sila sa huling hantungan, kasi yung mahal natin sa buhay na yun, mahihiwalay na. Tama po? Yun ang ibig sabihin ng kamatayan na tinutukoy ng Diyos. So sa simpleng salita, ang sinasabi ng Diyos kay Adan, sa oras na kainin mo yan, siguradong mahihiwalay ka na sa akin. Ibig sabihin, yung desire ni Adan sa Diyos, tuwing bumabalik siya sa garden na hinahanap-hanap niya ang Diyos, wala na. Ngayon ang ginagawa ni Adan, nung bumaba ang Diyos, tumatakbo na siya palayo. At yan ang sabi ng mga propeta at ng mga apostol sa Bagong Tipan. Sa Roma Kabanatang 3, ang sabi po doon ni Pablo na kinuha niya sa Lumang Tipan, walang sino man ang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Bakit? Lahat tayo dahil sa kasalanan tumatakbo palayo sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin natin yung ating inclination o yung ating pinapaboran ay yung pagkakasala. Kaya tingnan po ninyo yung mga anak po natin, mga bata pa,
Kahit hindi po natin turuan ng kalokohan at katigasan ng ulo, matik po, tama? Natututuhan po nila. Kasi yun ang inclination natin, yung magkasala sa harap ng Diyos. Ang sabi nga ni Job sa chapter 15, ang sabi niya, ang tao raw, yun daw pagkakasala, kung paano niya ginagawa, parang pag-inom lang daw ng tubig. Ganun kadali tayong magkasala. Di ba? Gano'n ba kahirap uminom ng tubig? Ganun lang, napakadali, di ba? Ang sabi ng Biblia, ganun lang tayo kadali magkasala. At ang sabi ni Marcos sa kabanatang 7, ang ating puso ay para itong pabrika ng pagkakasala. Sa Marcos kabanatang 7, ang mga lumalabas sa ating puso ay puro salungat sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, tayo po ay patungo sa kapahamakan. Naunawaan po ninyo? Dahil sa pagkakasala, patungo tayo sa kapahamakan. Pastor, anong gagawin ko para maalis doon sa kapahamakan? Wala ho tayong magagawa. Kasi ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan, ang sabi ng Biblia, ay kamatayan. Ngayon, para maligtas po tayo, kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan iligtas po tayo. Para makaiwas tayo din sa kapahamakan na nag-aabang, kailangan may tagapagligtas. At alam natin, may pumarito na tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Siya po'y pumarito, nagkatawang tao, nabuhay sa loob ng mahigit 33 taon nang walang pagkakasala. I mean, minsan narinig natin yun, pero parang hindi natin masyadong pumapasok sa sistema natin. Ito para maunawaan natin. Subukan mo sa loob ng 1 minuto o sa loob ng kahit 5 minuto, subukan mo na hindi ka magkasala. Kaya mo? Sa loob ng 5 minuto na hindi ka makakagawa ng kasalanan. Sa iyong isip natin, napakalikot eh. Minsan nakaupo lang tayo, may dumaan lang. O kahit walang dumaan, naisip lang natin yung kinagagalitan natin, nagkakasala na tayo. Pero si Jesus Christ, nabuhay siya for more than 33 years, hindi siya nagkasala. Bakit? Kailangan niyang mabuhay ng isang perfectong buhay dahil yun ang tinatanggap ng Diyos. So nabuhay siya ng perfectong buhay para sa makasalanan. Hindi niya kailangan yun kasi perfecto na siya. Ang may kailangan nun, ikaw at ako. Yun ang hinihingi ng Diyos sa kanyang mga kautusan. And then, kailangan niyang magdusa, maparusahan at mamatay sa krus kasi kailangan niyang bayaran yung kasalanan ng makasalanan. Sino yun? Ikaw at ako. Kasi si Jesus Christ, hindi niya kailangan magbayad ng kasalanan kasi wala siyang kasalanan. Tama? So, ang pinagdusahan niya doon ay para sa kasalanan ng iba. Naalala niyo yung nakapako doon, nakasama niya? Anong sabi ng isang nakapako? Sabi ng isang nakapako, kung ikaw nga ang Kristo, kung makapangyarihan ka, iligtas mo yung sarili mo tapos iligtas mo kami. Pero anong sabi ng isang magnanakaw? Sabi niya, bakit hindi ka tumigil dyan? Sabi niya, itong taong ito, wala siyang kasalanan, pero nagdurusa siya. Ikaw at ako, sabi niya, nandito tayo ngayon sa posisyon ito dahil sa ginawa natin. Pansinin po ninyo yung pagkakaiba doon sa dalawang magnanakaw. Yung isa napakayabang, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo yung sarili mo, tapos iligtas mo kami. Pero yung isa, naunawaan niya lahat dahil sa habag ng Diyos sa kanya. Ang sabi niya, itong taong ito, wala siyang pagkakasala kahit nagdurusa siya. Ibig sabihin, naunawaan niya na yung pagdurusa ni Kristo ay para sa kanya. Pangalawa, ang sabi niya, ikaw at ako, nandito tayo sa kalagayan ito dahil sa ginawa natin. Ibig sabihin, alam niya na makasalanan siya kaya siya napaparusahan. And then sa huli, ang sabi niya kay Kristo, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kinilala niya si Kristo bilang Panginoon at Hari ng kanyang buhay. Hari kasi ang sabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagtitiwala
sa Panginoong Hesus. Nagkaroon siya ng pananampalataya. I mean, mga kapatid, hindi po madali yun. Kasi kung napanood niyo po yung The Passion of the Christ, kung makikita niyo yung itsura ni Kristo nung nakapako sa krus doon sa palabas na yon, hindi siya mukhang isang tao o anak ng Diyos na yung pagtitiwalaan. Kasi mukha siyang nandoon sa pagkatalo. Nakapako sa krus, parang walang magagawa, duguan, at naghihintay na lang ng kamatayan. Hindi siya mukhang isang imahe ng pagtitiwalaan para maging tagapagligtas. Pero itong magnanakaw na ito, nagkaroon siya ng sapat at tamang pananampalataya para pagtiwalaan niya yung kalagayan yon ni Kristo. At anong pinangako sa kanya ni Kristo? Ang sabi niya, "Today, you will be with me in paradise." Ngayong araw na ito, ang sabi niya, isasama kita sa paraiso. Kung ang bawat isa na nandito, kikilalanin natin na tayo makasalanan, at tatawag tayo sa Panginoon, at kikilalanin natin siya bilang Panginoon at Hari ng ating mga buhay. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sasampalataya tayo sa Kanya para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At magtitiwala tayo sa sinasabi ng Kanyang mga salita. Yun ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi lang po yung maniniwala ka ngayon tapos bukas hindi na. Ang tamang pananampalataya po ay yung maniniwala ka ngayong araw na ito at hanggang sa huling hininga ng buhay mo. Yun po yung totoong pananampalataya. Wala po tayong ibang pag-asa na magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan at sa kapahamakan ng ating kasalanan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kung hindi ka pa tumatawag sa Kanya upang siya'y maging Panginoon mo at hari ng iyong buhay, gawin mo ito sa buhay mo. Gawin mo ito. Tawagin mo siya, sabihin mo, katulad ng magnanakaw sa krus, ayoko mapahamak sa aking mga kasalanan. Isama mo ako sa iyong paraiso. Simple. I hope na unawaan niyo po yung mensahe po ng gospel. Yun po yung gospel, mga kapatid, na kung saan ang tanging makapagliligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sige po, tayong lahat ay tumayo at manalangin na tayo para sa ating pagkain.